Well, sa bidyong to ay mapapanood ninyo yung problema na pinasok ko at naging dahilan kung bakit matagal tayong hindi nakapag-upload. Ngayon guys, another maulan day na naman, pero meron na namang balak. Legit na masama nga ang panahon sa mga oras na ito, pero umiral ang pagiging explorer at katigasan na rin ang ulo namin. Actually, itong video na to ay noong November 11 pa at kasagsagan ng bagyo. At ang mga kasama ko naman ay mga kaibigan ng isang kaboardmate ko na si Kuya Carlo. At kami biglang nagkayayaan sa isang planong hindi namin alam kung anong kahantungan. Kaya dumaan na muna kami dito sa isang tropa ni Kuya Carlo kasi sasama daw namin siya sa aming gagawing lakad ngayon. Pagdating namin dito ay naabutan pa namin siyang naglalaba, kaya hinintay na muna namin siyang matapos. Pagkatapos nga niyang maglaba, hinintay na rin muna namin siyang matapos kumain kasi di pa din pala siya kumakain. Ayun yung pinili nyo kagabi. Ang kulog na. Papa. At nung nakapag all goods na nga ang lahat ay umalis na kami. Ito nga pala ang kasama ko, si Kuya Carlo, yung dalawang tropa niya at yung isang ate niya. Pero bago kami tumuloy sa aming pupuntahan ay dumaan muna kami dito at bibili kami ng pagkain dito sa may tinatawag nila may Java Rice. At pagdating nga namin dito ay buti na lang at bukas sila ate kahit bumabagyo na sa lugar na to. Ito nga pala yung maliit na pwesto na tinatawag nila dito na Java Rice. Kaya din na kami nagtagal at nag-order na rin kami ng aming babaunin na pagkain. Maya nga lang ay naluto na rin yung pinaluto naming pagkain. So bali ganyan ang itsura niyan guys. Java Rice na mayroong madaming ulam. Isang dilaw na kanin, dalawang hotdog, dalawang siomay, dalawang Shanghai, at isang malaking itlog. Yun yung tinatawag nila na overload. At dito nga ay nagtatalo-talo na nga sila sa kanilang mga ginastos na pagkain kung sino ba talaga ang nagbayad at hindi pa. Nakasandaan sa akin? Oo. 120 na ngayon yun. Oo. 120 na yun. Oo. Eh, umorder ka rin. Oo. Kaya nga, may 20 ka sa akin. 65 na may 20 ako sa'yo. May 50 ako sa kanya. Hindi siya nagbayad. Nadamay na lang sila. Pero naareglo naman yan sa tulong ng abogado na dumating. At nung all goods na yung pagpupudtripan namin ay umalis na kami dala-dala na tong aming mga pagkain. Shoutout kay ate, nakalimutan ko yung pangalan pero yung pangalan ng tindahan niya, Jabahan sa Sagunto. Nalang kami! Apat na patira matibay pre. Yes, tama, narinig nyo, apat na lang kami kasi yung ate ni Kuya Carlo umuwi na. Hindi na rin kasi siguro niya kinaya yung lakas ng ulan at baka delikado rin sa aming pupuntahan ngayon. Dumaan na rin yani muna kami dito sa may tindahan at para bumili na rin ng coke na aming maiinom dun. At nung all goods na yung lahat, abay bumatche na kami. Take note ulit guys, hindi talaga namin alam kung ano ang matutunghayan namin sa pupuntahan namin. Basta binabaybay namin tong daan na to patungo dun sa sinasabi nila na falls. Yes, tama, narinig nyo. 'Di ba? Maulan, bumabagyo, pero naisipan namin pumunta sa isang falls. Kaya talaga sa lakad namin na to ay wala talagang mismong kasiguraduhan. Problema lang dito guys. Masyadong matarik yung daan. Pero buti na lang mga taga-bundok kumakasama pre. Masyadong matarik ang daan pero buti na lang nakakawalang pagod talaga kapag nakakita ka ng mga ganitong view. Kung mapapansin nyo nga guys ay malabo na yung camera na ginagamit ko na cellphone dyan, pero patuloy pa rin kami sa pupuntahan namin. Dito mo talaga masasabi at mapapagalataan na sobrang tigas talaga ng ulo ko. At sa haba-haba nga ng paglalakad namin ay nakarating na kami dito sa may entrance ng sinasabi nila na falls. Entrance pa lang ay mukhang delikado na kaya naghanda na kami para bumaba sa baba. At tama, di nga ako nagkamali guys dahil sa pagbaba mo pa lang ay talagang pahirapan na dahil sa maputik at madulas na daan dulot ng malakas na pagulan. Pero buti na lang safe kami nakababa at partida isa lang sa amin ang hindi nadulas. Sa unahan nga guys ay nakita ko na ang ilog at talaga legit. Pagkakita ko pa lang sa kulay ng ilog ay kita ko na walang kapag-asa itong pagpupuntahan namin na to. Katunay nga talaga ang nasa isip ko na kapag maulan wala talagang pag-asa yung mga ganito. Pero sinubukan lang naman talaga namin to hanggang sa makita namin kung ano talaga yung resulta. At mula dito sa kinakatayuan ko at kitang kita ko talaga yung laguslos ng Milo. Oo, parang chocolate at talagang mapapatulala ka na lang sa nakikita mo. Sabi ng mga kasama ko, ayos lang yan, walang problema yan, at least sinubukan namin. Kasi paano nga diba kung hindi ganyan yung kulay ng tubig. Kaya ang ginawa namin dito ay tamang food trip na lang doon sa mga binili namin pagkain habang pinagmamasdan itong mala-tsokolate na tubig. Yung mga ganitong moment ay talagang masasabi mo na memories. Kumain sa gilid ng isang brown na ilog at magpasikat. Yes guys, hindi ko na rin kasi talaga napigilan yung sarili ko na sulitin yung mga ganitong moment, diba? Kaya kahit alam kong delikado, dumapa na ako dyan kaysa naman sa ikaw yung dapan ko, diba? Joke lang. At hindi pa rin niya ako makontento at saka yung katigasan ng ulo ko at gusto ko ring subukan dito banda kung saan bumabagsak yung falls. Pero syempre dito lang ako tatalon sa may sigurado ako ng bababaw lang kasi alam ko na pag doon ako tumalon ay delikado talaga. Asang puta, wala! Tanggalin mo sinelas mo!
Diba si, ang tigas talaga ng ulo mo ko is red skupal ka. At pagkatapos nga ng lahat nangyari, since di kami nakaligo ay nagplano kami na maghanap pa ng ibang mga pupuntahan na pwede pang maliguan. Kasi talaga as in legit, hindi talaga namin napakinabangan itong pinuntahan namin na falls. Kasi talaga sa totoo lang alam namin delikado to kapag naligo pa kami dito.